Magandang araw mga ka-farming, no? Bali, kung mapapansin nyo nga pala, umuwi ako ngayon dito sa baryo para i-update kayo dun sa aming mga tinanim sa ating farm. Makalipas nga ang ilang linggo. Bali, 2 linggo simula nung hindi natin nabisita yung farm natin. So, mapapansin nyo dito sa paligid, patay na yung mga damo. Kasi nga, na-sprayan natin to last 2 weeks ago, and then mapapansin nyo rin yung mga halaman natin, yung mulberry natin, malaki na sila. Ayan, 2 weeks na. May mga dahon na sila. Kumpara dun sa unang tinanim natin sila. May dahon naman sila pero syempre, kailangan din na i-monitor natin yung paglaki ng dahon nila. So kita nyo dyan, hindi na namin tatanggalin yung mga damo dahil nga nutrients din ng lupa yan. Babalik din dun sa pinakang lupa niya yung nutrients ng mga damong natuyo. And at the same time, syempre bumagyo nga nung mga nakaraan kaya yun, putol-putol din yung ilan sa mga puno ng saging namin dito sa farm na nabili natin. Ito rin yung malalaking mulberry natin. Yan. So lahat ng tinanim natin na 64 na puno, yan, binisita natin sa vlog na ito or sa video natin na ito, kung mapapansin nyo. Inikot-ikutan ko talaga yan isa-isa para makita kung lahat ba sila ay buhay at nasa maayos na kalagayan. Sa nakikita ko naman, okay naman yung mga halaman natin so far. So hopefully, sa future days, no? Hindi yung mga tinusok pala natin, no? Sa lupa. Hopefully, sa future days, makikita natin yung bunga ng ating paghihirap sa ating farming or sa ating farm dito sa baryo kung saan nagtanim kami ng mulberry. So hopefully, no, magkaroon tayo ng profit sa ginagawa natin. Kasi ito yata yung, kung as far as I am concerned, ito yung kauna-unahang mulberry farm dito sa Isabela sa pagkakataong ito. Yan, kasi wala pa namang supplier. No, napansin nyo ba yung punong yon, yung saging? Tumba talaga siya. Ano? Natumba talaga. Tapos yung mga damo. So ito naman, dahil natapos nga yung bagyo, nakita natin sa mga nakaraang panahon, bumagyo, nilipat ko rin yung mga malalaki na 2 weeks old na mulberry natin dito sa mga bago pa lang nakatatanim. Kung mapansin nyo, yung maliliit, yan yung mga bago lang na naitanim. And at the same time, ito naman yung mga malalaki na. Yan. Kung mapansin nyo, lantutay sila dahil nga sa bagyo. So nilipat natin dyan para hindi masira. Kasi mismo tong ating nursery, kung mapapansin nyo, yan, putol-putol yung mga saging natin. Yan, kung mapapansin nyo yan. Ito naman, kung nakikita nyo yan, sira yung natin, yung net natin sa taas. Yan din yung kabuuan. 80% ng ating nursery, sira-sira na. Kaya inayos natin kung ano yung mga pwede pa nating isalbang mulberry. At yan, nakita nyo nga, meron tayong naisalbang mga mulberry. Kahit 80% naman, naisalba natin. So, mainit nga yung panahon sa mga pagkakataong ito. So, ito na yung tininim natin na mulberry 1 week ago. So, meron na rin silang mga dahon. Nung binlag natin to nung umpisa, tinusok-tusok lang natin yung mga stick niyan. Pero, yan, 200 pieces lahat yan. So, mapapansin nyo, yan yung 100 pieces na small sticks. Tapos ito naman yung pinifeature nga pala natin na mulberry, ang tawag dito? Bonsai. Yan. Mula sa malaking matabang tipak or matabang cuttings ng puno ng mulberry. Sinimulan natin siyang putulin, tapos nilagay natin sa isang pot. Tapos ngayon, tumutubo na yung mga dahon niya. Kaya napakaganda. Okay, so update naman dito sa ating farm sa likod ng aming bakuran. Dito sa harapan ng aming bakuran. Meron na nga palang mga bunga. Yung 3 months old natin. Simula ito nung November, October, November, December. So, October tayo nagsimulang magtanim nito. So, December 6 na ngayon. October tayo nagsimula. So, parang 2 months or magi 3 months na. Yan na, meron na tayong mga bungang nakikita. So, ito permanent na to na bunga. Hindi kagaya nung 2 weeks na bunga, kailangan natin tanggalin yon. So, yan yung mga paninda natin. No? Ayan din yung mga bunga niya. Kaya sa mga suki natin dyan, kung gusto nyo rin bumili pang Christmas gift, pwede rin.
Pwede rin naman na pangbakuran ninyo. Hindi na kayo maghihintay ng buong isang taon dahil bubunga na talaga kagaya nitong isang to. Ilang buwan ko lang to tinanim. Pero mapapansin nyo, yan, sapat na maliit lang na yan, pwede ka nang umani ng mga bunga na kagaya niya, no? Nagre-red na, so pwede na rin yan pag nag-red na. At mas masarap kung yung black yung kulay niya. So ito yung update natin, no, dito ngayon. Ito rin yung bonsai natin. Ina-experiment pa natin yan. So pwede nyo bilhin to sa mga darating na panahon. 350 pesos lang ang benta ko dyan. Ganun din sa may bunga kanina. Okay. 350 lang yun. Tapos 75 pesos lang yung pinakang starting price natin mga ka-farming ng mulberry. Para naman meron kayong pang gift sa inyong mga kababayan, sa inyong mga mahal sa buhay. So once again, this is our update. Bye!